Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Pag-usapan po natin yung sinampang impeachment. Yung bang impeachment ay batas? Ito ba ay dapat na ipatupad kung kailangan? Kung kailangan, dapat natin ipatupad. Hindi naman kailangan na tutulan. Nasa tao po yan. May karapatan yung mga tao na magpapile ng impeachment dahil ito naman ay legal. Ang kaso, ipinapile pa lang, marami ng kontra. Mismo yung ating Pangulo kontra . Ano ba naman yan? Dapat mas maganda, hindi na lang nagsalita yung ating Pangulo. Sana no comment na lang siya. Kasi karapatan ng sino man na mag-ahin ng impeachment. Makakagulo lang yung ating Pangulo kung makikialam siya sa impeachment. Dapat hindi siya nagsasalita about wrong timing, etc. Hindi po yun . Kung kailangan ipatupad yung impeachment dahil yun naman nasa saligang batas at qualified naman, dapat nating sundin. Kung merong nagreklamo, may mga grupo na magpapile, wag po natin silang tutulan. Masyadong maaga pa. Hindi naman basta-basta ang pagsampa ng impeachment. Kailangan mayroong mga rason, may mga violation. Hindi naman inimbento lang ng isang tao ang impeachment. Yan po ay legal. Kaso maraming nagmamagaling, kumukontra na kagad. Mali po yun . Para sa akin, mali po yun. Dapat kung meron isang opisyal ng nanunungkulan sa ating pamahalaan, kung dapat na impeach po natin. Problema, ang daming lumalabas na kumukontra. Hindi ko malaman kung nagyayabang o nagmamagaling. Ang dapat talaga, ituloy po yung impeachment na yan. Dahil yan po ay karapatan ng isang mamamayan o grupo ng iba't ibang sektor na mag-file ng impeachment. At hindi naman sila naglalaro lang. Pinag-isipan muna nila ng mabuti yan. Nag-uusap-usap yan. May mga lawyer, mga magagaling na mga abogado, kahit hindi abogado, na nakikita nila na mayroong paglabag ang isang opisyal. So kailangan lang na i-practice po natin yung impeachment. Mahirap naman kung meron tayong nakikita mga paglabag, merong nanggugulo na opisyal
ah, nagiging threat sa kapayapaan kapayapaan kasi may nanggugulo eh. Hahayaan po ba natin na ang isang opisyal na manggulo? Sinisweldohan po natin sila para maglingkod at maging susunod sa saligang batas. Dapat sila yung ehemplo na magbigay ng magandang halimbawa bilang opisyal ng ating bansa. Kung meron silang mga paglabag, dapat lang ma-impeach sila para matanggal sila sa kanilang tungkulin dahil pinapasweldo po natin sila tapos ganyan ang mga ugali nila. Ano ang may papakita nila sa mga kabataan, sa mga mamamayan na mga nag-aral ng good manners and right conduct, na sa eskwelahan tinuturo ang magandang asal, at nanumpa naman itong mga opisyal na to, mga inihalal, mga binoto na sila'y sumumpa na sila'y maglilingkod ng tapat at susunod sa saligang batas na walang reservation. Kung sila'y lumalabag at meron namang batas na para parusahan sila sa ginawa nilang pagkakamali, dapat ipatupad natin yung batas na yan. Yun yung impeachment para matanggal sa pwesto yung mga abusadong opisyal ng bayan. Kasi po pag hindi natin ginawa yun, hinayaan lang natin yun, parang pumapayag tayo na lapastanganin ang sino man tao na opisyal din ng bansa at nagpapakita ng kabastusan pag walang galang at pag walang pagmamahal sa bansa. Dahil pag sinisira mo yung bansa, hindi ka nagpapakita ng magandang halimbawa, hindi maganda para sa mga kabataan yan, na nakikita nila na abusado yung mga namumuno ng ating pamahalaan, wala tayong ginagawa, walang aksyon. So dapat lang matuloy po yung impeachment na yan. Ano man ang mangyari, at least ginawa natin yung dapat gawin. Sayang naman kung nakabaw lang yung impeachment, hanggang salita lang, hanggang sa letra lang ng saligang batas, pero ayaw natin i-practice. Mali po yun i-practice po natin, huwag natin pangunahan. Kung sa pamamagitan ng pagdinig lalabas na may pagkakasala yung taong pinapaila ng impeachment, so be it. Dapat lang managot. Kung meron namang kakampi sa kanya na kahit mali siya kumakampi, nasa kanila yun, taong bayan ang hahatol sa kanila. Kung may mga politiko dyan na tutolerate nila yung masamang asal ng isang opisyal,
pare-pareho na lang silang mas ah, na hindi gumagalang ah, sa tama. Ah, Sila ay parang nakikiisa pa doon sa masamang gawain ng isang opisyal na hinilal ng taong bayan. Parang nakikita ko mali po yun eh. Although sabi nila ang impeachment ay numbers na parang parang defective, no? Kasi parang lumalabas kasi sa mga kwento-kwento, botohan, paramihan ng boto. Para bang ang ibig sabihin, yung taong i-impeach ay kahit ano pang kasalanan, dahil kakampi, pag bumoto ng huwag i-impeach, boto na yun. Kung mas maraming hindi pumayag, ligtas na yung gumawa ng pagkakasala, ng hindi sunod sa saligang batas, yung walang respeto sa mataas na opisyal. Ano yun? Bakit ganyan yung mga ugali ng ilang politiko na imbis na tutulan nila yung masamang gawain, yung masamang asal, parang kakampihan pa nila na kung ang tanong ay impeach o hindi, doon sila sa hindi, boto nila yon. Kung tatanungin sino yung pumapayag, bakit? Komisyon, takasan lang ng kamay. Wala namang paliwanag dahil yung isang member ng impeachment, halimbawa sa Senado, impeachment court, doon kasi hahatulan yung yung taong gustong ma-impeach meron doon, tataas lang kamay, walang paliwanag, lumalabas kampi-kampi. Kaya nga sabi nila numbers yan depende yan sa boto, wala yan sa kasalanan. Ano ba naman yan? Defective, parang lumalabas defective kasi nga doon sa mga politiko na rin na walang ginagawa, hindi alam mga tanga lang talaga, o dahil nga sa kakampi yung nakasalang, kampihan na nangyayari. So saan patungo itong bansa natin? Meron problema, meron lumabag sa batas, sa ethics, tapos ito-tolerate natin. Anong bang klase kayo kung ganyan gagawin nyo? Basta baboto lang kayo dahil kakampi nyo yung tao. Wala tayo sa lugar niyan. Kaya kuminsan itong mga politiko na to, hindi natin maasahan sila ay inanal ng tao para maglingkod ng tapat, ng maayos, pero sila ay para sa masama. Pag-tolerate ng masamang ginawi ng isang opisyal, grabe naman itong mga tao na ito. Sayang ang mga pinasisweldo natin sa kanila. Hindi sila naglilingkod ng tapat niyan. Kasi doon sila sa tumutulong pa sila sa mali dahil daw dahil ba sa kakampi nila yung tao, kaibigan nila, ganon. Parang hindi natin maintindihan yung mga ganon, mga diskarte nila.
mali na, sasangayunan pa. Sayang yung mga pinasisweldo natin sa mga inihal natin ng mga politiko, ng mga congressman o senador man yan. Kung ganyan ang pag-uugali nila, hindi sila titingin sa tama, sumasangayon pa sa mali. So yun po ang aking opinion. Nakakalungkot, pero kung yan ang mangyayari, ngayon pa lang, nagpa-filing pa lang, ang dami nang kumokontra. So nakakalungkot. Saan kaya pupulutin yung ating bansa? Ang sisira ng ating bansa ay mga politiko rin. At kung gaganda man ng ating pamahalaan, ang ating gobyerno, ay dahil din sa mga politiko. Yung sa paggawa ng tama, yun po. So nasa kamay ng mga politiko kung ano mangyayari sa impeachment. Kung may mga lalabas dyan ng mga walang yang politiko, at tandaan nyo po yung mga pangalan na yan, wala tayong palang maasahan sa kanila. Sila ay para sa hindi sa tama. Sila ay kakampi pa sa mali. Ano ba yan? So kaya hindi siguro ma-assess yung bansa natin kasi at yung nakikita nilang mali, sinasangayunan pa nila. Mga bug talaga yun kung ganyang mga tao. Yung instead na doon sila sa tama, doon sila kakampi sa mali dahil kakampi nila yung tao. Yun ang nakakalungkot. So abangan po natin, sana ano man ang mangyari, tuloy po yung impeachment. Basta importante yan, ginawa ng mga mamamayan o ng isang mamamayan o grupo man, yung paniniwala nila, dahil kalayaan nila yan na magreklamo. Kasi yung nireklamo nila ay pinapasweldo natin, gumagamit sila ng opisina, mayroon silang kuryente, tubig, mga expenses sa kanilang opisina, tapos walang iya sila. Papayag ba tayo ng ganun? So sana naman yung mga politiko natin, mga hinal natin, maglingkod ng tapat. Doon sila sa tama, hindi doon sa mali. Kahit kapatid mo yan, kamag-anak mo yan, kung nagkamali yan, huwag po natin itolerate. Kung nagkamali, mali, dapat lang na managot, parusahan, matanggal sa pwesto. Wala silang karapatan na manatili sa isang opisina na sila ay walang galang sa mga opisyal, sa mga nakakataas, walang respeto sa saligang batas. Sila ay nanumpa na maglilingkod ng tapat, tapos mga walang ya. Dapat lang talaga mawala sila sa pwesto. Yun po ang aking masasabi. Kayo po, anong ang inyong masasabi? Meron po tayo diyang comment box. Ilagay nyo lang po kung anong inyong saloobin. So hanggang dito muna po. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinion sa Danilo
Dison TV, palakpakan. Hingi po ako sa inyo ng tulong, pindot naman o i-click nyo yung naka thumbs up na hand symbol sa baba nitong video, bilang tulong nyo, suporta sa aking maliit na YouTube channel. Pakiclick din yung aking nakapoto, yung photo dyan na nakabilog, photo na pag pinindot nyo po yan, lalabas yung profile, lalabas din yung the word subscribe. Pag kinilik nyo po yun, magiging past tense yung subscribe, magkakaroon ng D. So yun po ay parang tulong nyo na lang sa akin. So maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. God bless po.